Magandang umaga po sa lahat. Ako nga po pala si Lourdes Navarro. Naglilingkod po sa EDSA Shrine bilang isa sa mga music ministry. At the same time, napabilang po ako sa SSDM. Siguro for me, yung pinakamabigat na naranasan ko sa buhay ko, ito yung loner ako sa pagmamahal ng magulang. Since birth, never ko nakita both mother and father. So, hindi ko alam kung nasan sila, nowhere to find. So, ito na yung time na ipinasok ako sa bahay ampunan. So, doon sa bahay ampunan, nag-start ako doon is 7 years old. So, doon sa pinag-iwanan ng magulang ko, hindi ko alam kung ano nangyari, bakit iniwan ako doon sa nakagisnan ko. So, at the age of 7, ipinasok nila ako sa bahay ampunan. Then, marami kaming bata ron. So, parang bigat sa loob kasi talagang wala akong magulang na nakagisnan. So, ito yung sabika ko, na makita sila, pero hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa. To the point na dumating na nagising ako, umiiyak na lang ako. Tinatawag ko yung nanay ko. So, nagising talaga ako, as in, nagbigla ko Umiiyak na pala talaga ako. Siguro naramdaman ko yung presence ni Lord. Ito yung, nag-start ako, kasi friendly naman ako And then, nag-start ako mag-serve since bata talaga ako sa music ministry. And then, nakilala ko si Lord. Parang hanggang sa pakiramdam. Tapos, yun, parang yung lungkot ko, ang sa akin dun is nakagaan. Yung natuto ako magdasal, makisama sa tao. Sa pag-asa, siguro, hindi ako nawala ng pag-asa. Kumbaga, lakasan lang ng loob talaga. Kasi, as in, nainggit lang talaga ako sa mga kasama ko dahil sila may mga magulang. Ako, nakatanga lang ako sa balkonahe, naghihintay. Yun. Pero, lakasan talaga ng loob para ma-survive ka, hindi ka bumagsak. Sila yung nag-aya sa akin na actually, yung friend na minute ko ngayon is siya yung nag-engganyo sa akin, Ate Lourdes, alika, sama ka sa choir ko, yung gano'n. So, dinadayo ko talaga yan. Yung work at the same time is nagsuserve ako sa music ministry. So, sige, sama naman ako. Tapos to the point na tinuloy-tuloy ko yon na up to now gawain ko pa rin. Siguro ang naging role doon is yung nagkaroon ako ng anak na masasabi ko hindi na ako nag-iisa sa buhay ko. Then, napatapos ko yung kaisa-isa kong anak na nagpakatatay ako at nagpakananay ako sa kanya. As in, kami dalawa lang tayo. So, laban kami pareho. Kaya ngayon, success na siguro ang masasabi ko para sa anak ko kasi narating na niya yung gusto niya marating. So, ako, naglilibang na lang sa buhay. So, yung mga lungkot ko is naibsan na to. Puro ang mga nasa paligid ko is yung mga nasa simbahan. Kaya parang kapit lang ako patuloy sa paglilingkod. Siguro ang pinaka-message na gusto kong ibahagi sa kanila, yung kahit anong hirap ng buhay, yun nga sabi nila, habang may buhay, may pag-asa. So, wag silang makakalimot, kapit lang sila, kasi yun ang magiging gabay nila para sa buhay nila at makaibsan lahat ng kahirapan. At saka wag silang makakalimot tumawag kay Lord. Yan lang.